broken spirit and a contrite heart you will not spurn or despise. Tunay nga po na mahal po tayo ng Panginoon at ang pag-ibig niya ay laging mas malaki kaysa anumang pagkakasala o pagkukulang na nagawa po natin sa ating buong buhay man lang, no? Kahit sa simula ng ating buhay hanggang sa kasalukuyan, mas malaki pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya isang pinagpalang umaga dahil inibig tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Okay, at ito pong ating Wednesday edition at tayo pinagpala na makapag-live muli, no, at maipahayag ang salita ng ating Panginoon para sa araw na ito at magnilaya ng kanyang kalooban, no, para magampanan natin sa loob ng 40 araw ng Kwaresma. Okay, at nabigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo. Unahin po natin dito sa ating tabi, sa kaliwa ko, Sister Kat. Isang pinagpalang Miyerkules and thank you for joining us again. Hi, blessed morning po, Brother June. Good morning. Good morning, Sister Cheryl. Good morning, brothers and sisters. Another wonderful morning. Blessed by God. Thank you po. Thank you, Lord. At ganun din po, kasama natin, Sister Cher. Bati ka po na. Lord, we confess that you are the King of our hearts, the Lord of our lives. Ay, teka, mukhang naka-mute ka, sis. Yun nga to, Brother June, tunay na pinagpala talaga. Amen. Pinagpala dahil nandito na naman po ako ngayon sa inyong harapan at tunay na pinagpala at nakasunod po, Brother June, sa kalooban ng Diyos na makasama ngayon. Alam niyo naman po, dapat na hindi ako makakasama pero talaga, si Lord lang talaga ang nagbibigay ng grasya para may pahayag po natin, Brother June. Amen. At muling magsama-sama po tayo. A blessed Wednesday po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami makinig ngayong araw na to. Amen po. Tama po yun, no? Kung niloloob ng Diyos, mangyayari ang isang bagay. Kaya gustuhin man natin maglingkod sa Kanya. Kung hindi kalooban ng Panginoon, wala rin itong mangyayari. Kaya salamat sa Diyos na dito tayo muli, sama-sama, sapagkat ito ay niloob ng Panginoon na mapakinggan natin siya muli sa araw na ito. Kaya bago lahat, manalangin muna po tayo. Ilang sa Diyos ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, narito na po kami para magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na dakila ka, dakilang pagmamahal mo sa amin, Lord. Lord, salamat sa pahinga na tulog na pinagkaloob mo sa amin kagabi, Lord. Ingatan mo kami, binantayan mo kami, Lord, sa magitan ng aming mga anghel habang kami natutulog. Kaya, Lord, dalihan ka lagi sa amin para tiyakin mo, Lord, na kami ay malalayo sa panganib, Lord, at sa pagwasak o pagsira sa amin o pagpatay sa amin ng mga demonyong kaaway. Tunay nga po, Lord, na wala kaming dapat ipangamba kung kami ay kasama mo, Lord. Kung ikaw ay kasama namin at ikaw ay kakampi namin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Kaya Lord, ikaw lang lagi ang pinagmamalaki namin. Ikaw lang lagi ang aming inaasahan, Panginoon, ang aming sinasandigan sa bawat problema, Lord. Alam namin, Lord, ikaw ang magbibigay ng solusyon, Panginoon. Kaya huwag mo kaming iwanan, Lord. Huwag mong hayaan na kaming malayo pa sa iyo. Huwag mo kaming ipaubaya sa tukso, Panginoon, sapagkat kami mahihina at marurupok. Puspusin niyo kami ng banal na Espiritu sa bawat saglit ng aming buhay. Hayaan mo ang banal na Espiritu ang siya magdala sa amin. Gawin niya kung anong gusto niya. At kami ay susunod, makikinig lagi, Panginoon. Kaya Lord, sana sa umagang ito at habang kami ay nabubuhay, ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Gamitin mo kami, Panginoon, sang ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming samot panalangin. At Lord, yung aming mga kapatid sa Baynasino ko, family, ingatan mo sila at bawat mahal nila sa buhay. At Lord, yung mga kapatid namin na nasa kasalukuyan ay nasa panig ng kalamdaman, kapagan mo sila, Panginoon. At yun din po mga kapatid namin na kasalukuyan, Lord, ay nasa pagsubok, Lord. Tulungan mo sila na malagpasan nila ang kanilang mga
pagsubok, Lord, at mapagtagumpayan nila. Kaya salamat, Lord, sa pagdinig mo ng aming panalangin, katulad ng pangako mo, kami humingi at tinatanggap na namin to sang-ayon sa iyong salita. Sa ngalan mo, Jesus, ang lahat na ito. Nakasama mo ng kahari at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Amen. Dangal, sinong may At tutunghayin na po natin ang salmo po para sa araw na ito, no? Pasensya na po kayo, hindi nakapaghanda Sister Cheryl dahil galing pa pong trabaho at kararating. Ngayon lang po siya dumating sa bahay. Kaya ako na lang po magbabasa nito sa wikang Ingles at babasahin naman po ni Sister Kat sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin sarili at ito ay pakinggan po natin maigi, no? At sana sa ating pakikinig, huwag lamang sana ang tenga gamitin natin, sama rin po natin ang buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Sana sa ating pakikinig, huwag lamang sana ang tenga gamitin natin, sama rin po natin ang buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. Paki-silent po yung inyong, paki-mute yung inyong monitor. My beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, Wednesday of the first week in Lent, the 25th day of February, and our psalm reading will be taken from chapter 51 of the book of Psalms, verses 3, 4, 12, 13, 18, and 19. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, a heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. A heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. Have mercy on me, O God, in your goodness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. For you are not pleased with sacrifices. Should I offer a burnt offering, you would not accept it. My sacrifice, O God, is a contrite spirit, a heart contrite and humbled, O God, you will not spurn. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Ang ating salmong tugunan, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Isang puso tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Hindi mo nais ang mga paghahandog or panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pakumbabat pusong mapagtapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. You're muted po ata, Brother June. Brother Jun, wala kayong sound.
Nakinig kasi ako ng timplada ng music at saka yung boses. But anyway, Sister Jackie, salamat sa Diyos. Glory to God, no? Yan po ay naiyak na. Naiyak naman ako. Alam niyo po talaga, hindi madali. Naiiyak. Hindi madali po ang buhay, no? Pero kaya nga kailangan natin ng Diyos, di ba? Pagkasama po natin ng Panginoon, pagtatagumpayan natin ang lahat ng mga balakid na nilalagay po ng demonyong kaaway. Yan po ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos kahit kailan po ay hindi niya tinatalikuran. Kaya purihin ng Diyos. Bati ka muna. Ako po nababate. Bati ka muna. Ako man po nababate. Namimiss ko yung yung parang yung pagka pasaway mo. Oh. Hindi. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga sisters po natin na nagte-text po sa akin. Nababasa ko po yung Natatanong sila. Anyari alam ko po, marami po. Alam po, marami mga, bakit wala si Sister Jackie, gano'n, namimiss na nila ako, ganyan. Namimiss ko na rin po kayo, kaya alam po, marami tayong mga struggle sa buhay. O, ikukwento ko na po once and for all para wala na po kung Pero bago mo ituloy bago mo ituloy, alam mo sa totoo lang, I had a feeling na susulpot ka bigla kahit hindi ka nagsasabi. Alam ko deep within my heart, I knew na gagawin mo, kilala kita na hindi ka basta-bastang magpapatalo sa demonyo. At alam ko na meron kang pananampalataya sa Panginoon, di ba? Kaya nga, may mga pagkakataon na inaalaw ng Diyos na mangyari ang mga mabibigat na problema. Alam ko, mabigat talaga yung pagsubok na dumaan sa iyo. Pero alam ko na kakayanin mo, basta aalalayan ka lang ng Panginoon. Okay, go ahead, sis. Sorry for interrupting. Apo, amen. Okay po. Eto, unang-una magandang umaga po sa inyong lahat. Yan yung sa Shiburi, Nick, long time no see dyan ako. Long time no see. Yan po yun. Maraming salamat po. Muli, Brother June, Sister Kat, Sister She, thank you kasi minsan may pala sa akin. May may sumasalig, tagalagang hirap. Ayun po, talagang nagpapasalamat po ko unang-una sa kay Lord na alam ko pong mabait talaga sa akin, talagang hindi niya po ako pinapabayaan. Sa mga sisters po natin na nag-aalala sa akin, huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po ako nawala, nandito pa rin ako. Marami lang po tayong inaasikaso ngayon. Talagang na-miss ko rin po kayo. Hayaan nyo, hindi pa man ngayon, pero pag may time po talaga akong pasulpot-sulpot ako. Una po kasi, may nangyari po nung November po, may nangyari po kasi na sabi natin, hindi maganda, pero na-realize ko na blessing pala yun. Tapos, palagi ko po siyang dinadalaw, araw-araw po talaga, except lang po ng Sabado at Linggo, pagtapos po ng trabaho ko, dinadalaw ko po siya. Tapos, simula po ito lang ng January nang magkakatapusan, wala na po siya rito sa lugar namin, nasa malayong lugar na po siya. So, hindi ko na po nadadalaw. Sabi ko, makapag-livestream na ako. Kaya lang po, hindi ko po alam, siguro po inadya po ni Lord na may time na po naman na meron po akong pinost dati na maalam po yung anak po ng best friend ko. That time naman, alam mo yung pagkaalis naman po yung lagi kong dinadalaw, siya naman po yung sumunod na kailangan ko rin po siya bigyan ng time. Pagtapos na naman po ng trabaho ko, araw-araw ko na naman po siyang dinadalaw na halos po yung time ko po talaga sa pamilya ko, sa sarili ko, nababawasan na rin po. Pero hindi ko po yun iniinda, hindi ko rin po nire-reklamo. Dahil alam ko pong inadya ni Lord John para sa akin na gawin ko. Sumunod naman po, meron na naman po akong kaibigan na meron din po siyang cancer na nagkataon naman po talaga na every Wednesday naman po yung niya po sa doktor, yung check-up niya po sa doktor. Kaya paminsan-minsan nanonood po ako pag may time. Katulad po kahapon, buti na lang po kahapon, sumama po yung pakiramdam niya, nasa trabaho pa lang po ako. Tinatawagan na niya ako, ang sama na raw ng pakiramdam niya, parang titigil daw yung paghinga niya. Pagtapos po ng trabaho ko, dumiretso na po kami sa ospital, naubos na naman po yung oras ko maghapon talaga. Gabi na po ako nakauwi noon. Tapos,
buti nga po. Tapos ngayon naman po, pasensya po ulit kayo kasi may lakad na naman po ako kasi kaibigan ko rin pong isa na, yun nga, naghahanap po kami ng anuhan ng abo niya po. Naghahanap po kami ng medyo mura, kaya nakapostura po ako ngayon. Pero talaga po, gusto ko po talaga mag-live stream, kaya lang po talaga, siguro mas iniadya po ni Lord na mas kalugod-lugod po yung gawin ko na tawag dito, para sa kapwa ko. Tsaka alam ko po na napakabait ni Lord sa akin, kaya kailangan po gawin ko rin yung gusto ni Lord na tumulong sa kapwa. Amen. Kaya talaga talaga actually namimiss ko po talaga, pero wag po kayong mag-alala dahil hindi po ako nawala. As in, hindi po ako nawala. Ang total pa po noon mas lalo pa po akong nanalig kay Lord. Dahil mas lalo ko po siyang kailangan. Kaya pagpasensyahan niyo po muna ako kung hindi po ako din palagi makakapag-live stream. Pero sisikapin ko po na kapag may time po talaga ako, talagang susulpot po talaga ako, manonood po talaga ako ng live stream. Talagang as in, talaga namimiss ko po kayo talaga. Pero ngayon po talagang medyo busy-busy pa po ako ng konti kasi mas kailangan po ako ng mga kaibigan natin, ng mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong ko. Ayun lang po. Alam niyo po, no, nakita ko how God worked sa kalagayan ni Sister Jackie, no? Kasi iniisip siguro ng iba, dahil din natin sinasabi anong dahilan kung ba't nawala ka, baka iniisip nila nagkagalit tayo, nagtampo ka, di ba? May nasabi ako o may nasabi yung si Sister Cheryl o may nagawa si Sister Cheryl na pinagtampuhan mo. Marami ng mga speculations, no? At kadalasan parang siyempre naisip nila, ano kaya ang pinagtampo ni Sister Jackie? But anyway, kung maalala mo, minsan sabi ko nga sa iyo, no? Kung tutusin mo sis, blessed ka pa rin ni Lord kasi ang nangyari sa anak mo, di ba? At least hindi yung katulad ng iba na nawala, di ba? I mean, pumanaw, di ba? Pumanaw. Kasi pag pumanaw na, mas masakit yun. Kasi wala nang pag-asang makasama mo ulit, di ba? Pwede na lang kung tayo mamatay na at mapunta na tayo sa langit, kung sa langit man siya pumunta, di ba? Okay. So, minsan dumadating pagsubok pag nag-focus ka kasi sa problema na hindi mo na makita yung magandang side, no, ng kalagayan mo. So, ngayon, kita mo ay yung isa sa mga best friend mo, pumanaw yung anak niya, no? Halos magkasing edad yata yun at saka anak mo, di ba? Pumanaw po, no? Cancer po yata yun, no? Yung bata, no? So, at least, a realization na at least si Lord, andyan pa rin yung anak mo, di ba? Kaya, purihin ng Diyos. At makita mo rin na sino ba yung iba pa yung may kaibigan mo may cancer na nasa ospital, no? Hindi yan yung anak, hindi yung bata, no? So makita Hindi mo. po siya nasa ospital. Every week po every Wednesday ko po siya dinadala sa ospital. Kita mo. Mas mabigat ang problema nun kaysa sa'yo. Di ba? Di ba? Mas mabigat yun. Yung, at least problema mo, ito lang. Di ba? Kung i-compare mo sa mga naranasan mo itong panahon na ito, mas matindi yung problema nila. Di ba? Parang kung sasabihin mo, Lord, kung ako papipili mo, tama itong binigay mo sa akin, ito na lang. Mas magaan pala ito. Di ba? Di ba? Kaya, yan po. No? Kaya, salamat sa Diyos na everything is within God's control. Di ba? Kaya, salamat sa Diyos. Ang problemang ito ay panandalian lamang. Di ba? Kaya, salamat sa Diyos sa kanyang pagmamahal. At, Amen po. Yeah. At yun lang, ang importante lang, no? Katulad ng panawagan ng Panginoon sa atin sa mga pagbasa, no? Mula sa unang pagbasa, sa first reading, huwag tayong lalayo sa Panginoon, di ba? At the worst thing, no? Or the worst thing that could happen to us ay yung magkasala tayo. Hindi naman yung sinasabi ko yung katulad ni Sister Jackie na lumayo siya. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, talagang ang layo mo na sa Diyos. Hindi ka na niya kayang abutin. Kahit gusto niyang abutin ka para tulungan ka, hindi ka niya kayang abutin ka. Iwasan po natin magkasala. No? Para mayroong magagawa lagi ang Diyos sa bawat sitwasyon natin. Even the worst
situation, even you are at the lowest moment of your life, bagsak na bagsak ka na, kaya ka pa rin itayo ng Diyos, di ba? Kung walang maghihiwalay sa iyo sa Kanya, which is sin, di ba? Kaya nga, ang kahalagahan ng pagsisisi ay sinasabi sa ating Salmo, di ba? Have mercy on me, O God, in your goodness. Alam na kasi ng Panginoon na madali tayong magkasala. No? Kaya nga meron tayong sakramento ng kumpisalan. Andiyan ang simbahan natin. Ang lahat ng tulong ay provided ng Diyos. No? Para wala tayong excuse na pupunta tayong impyerno. Di ba? Kasi kung tayo pupunta man impyerno, katigasan na po ng ulo yun. Ayaw mo mangumpisal sa pare, ayaw mo magsimba, di ba? Ayaw mo na magdasal, yun. So, ikaw na ang pumili ng impyerno, hindi ang Diyos. Diba? Kaya, sabi din ng Panginoon, ang ganda nitong lesson na ito, a clean heart create in me, O God. In other words, gusto na magbago, no? Nito si King David kasi nagkasala po siya, no? Alam naman po natin, the worst sin, no, was committed by King David kahit na siya man of God, di ba? Nagkasala din siya, nagdapa din siya. Pero ang maganda kay King David, hindi siya nanatili na nasa kasalanan. Nagsisi po siya. Nagsisi ng pagkakasala. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Madumi na yung puso ko. Nadumihan ko, Panginoon, sa pagitan ng pagkakasala ko sa iyo. Tapos, pero nakikiusap siya, cast me not out of from your presence. No? And please, do not take your Holy Spirit away from me. Gandang prayer, no? Lord, huwag mong alisin yung Holy Spirit sa akin. Siya lang pag-asa ko para makagawa ako ng mabuti, para ako makasunod sa iyong kalooban. Ang pag-asa ko ay ang Holy Spirit sapagkat ito po yung lakas at kapangyarihan ng Diyos. Tayo mga tao makasalanan, wala tayong sariling lakas. We cannot become good without the Holy Spirit. Yeah, ang ganda ng panalangin niya. Do not take your Holy Spirit away from me. Nakaka-bless, nakaka-touch, no? At saka, cast me not out from your presence, Lord. Huwag mong alisin ang iyong presensya sa akin. Huwag kang lumayo sa akin, Panginoon, mahabag ka sa akin. Yan, no? So, at ang ganda, the last verse ng ating Salmo na gusto ko rin bigyan ng diin, you are not pleased with sacrifices. Should I offer burnt offerings, you would not accept it. Kahit anong gawin mo, diba? Hanggang hindi ka nangungupisal sa pare, di ba? Hanggang hindi mo pinagsisisihan ang kasalanan mo, hanggang hindi mo binabago ang buhay mo, kahit araw-araw mangumyunyon ka, it will not do you good, brothers and sisters. Diba? Kahit araw-araw mangumyunyon ka, walang maidudulot na mabuti sa iyo. Kaya ang pinaka-importante, pagsisihan mo ng pagkakasala at pagsumikapan na magbagong buhay. Kaya walang ikalulugod ang Diyos, kundi a heart that is contrite and humbled. No? Ang kinalulugod ng Diyos ay isang pusong marunong umamin ng kanyang pagkukulang. Diba? At ang kahilingan mo ay tulungan ka na makapanumbalik sa Kanya. Kaya po ang paanyaya ng ating Panginoon sa umagang ito. Diba? Kaya kailangan lang tayo na manampalataya sa Panginoon. Let us not ask for signs from the Lord para maniwala tayo. Basta maniwala ka na lang na kasama mo siya sa bawat saglit ng buhay. Kahit may problema ka, maniwala ka pa rin na mahal ka niya, na hindi ka niya iwan na nag-iisa. Basta hindi ka lang nagkasala. No? Kaya importante sa lahat, kapatid. No? Sa araw na ito, huwag na tayo magkasala pa. At kung nagkasala man tayo, takbo po tayo sa simbahan, magkumbisal po tayo sa pare. Sapagkat ito ang ibig ng Diyos para sa Kwaresma na ito. Sana makapanatili tayo na nasa piling ng Panginoon, hindi lang sa 40 araw ng Kwaresma, kundi hanggang sa wakas ng panahon. Sister Kat? Amen, Brother June. Thank you, Lord. Hi, Sister Jackie. Nice meeting you po. I was touched with your story. Si Lord po talaga gagawa at gagawa ng paraan para gisingin ka niya. I heard po meron pong nangyari sa inyong pagsubok related sa daughter mo po. Pero it turned out na God... Sa lalaki. Sa son po niya. Sorry po, sa son niya. But it turned out na ginamit ka ni Lord na instrument to help other people, na mas ma-realize mo na it's
I cannot say it's just. It was a test of faith na pag binigay ko ba sa'yo to, magiging worth ka ba para gawin kong instrument para tulungan ng mga taong nangangailangan kahit hindi mo naman kamag-anak. Kahit sinabi mo nga po, hindi mo sila, even pamilya mo or sarili mong oras sa papabayaan mo, but yung intention mo to help other people, ibabalik po ni Lord yan ng ilang beses. Pero Brother Jun, I strongly agree dun po sa sinabi mo, no? Hanggat hindi tayo nagpapakumbaba kay Lord at hindi natin ikino-confess, napakabigat po talaga sa puso niyan. Kasi we cannot be in the denial stage. Kasi sabi nga po nila yung ibang, narinig ko nga rin po kay Sister Julie to, yung ibang mga Katoliko, even ako po nung sa dati kong buhay, lagi ko sinasabi, ayoko mag-confess sa pare, tao rin naman kasi yan. Hearing from someone who is also Catholic, pero kay Lord ko na lang idediretso to, mas maintindihan ni Lord. But for 39 years, Brother June, or 40 years, even 41, kasi kailan late na po talaga ako nag-start dito. Not only the time na nakausap po kita and na-realize ko na I needed to confess. If I needed to go back kay God, kailangan kong magpakumbaba, confess even the smallest and the biggest sin na nagawa ko po before. And iba po talaga yung gaan ng puso. Pag tinanggap mo sa sarili mo kung gaano ka kakasalanan, gaano ka ka-sinner, gaano kabuti si Lord na despite of everything that you committed as a sinner, pero andyan pa rin si Lord, ginigising at ginigising ka pa rin po. Kasi he never give up on us even po sa akin. Ang daming pagkakataon na hindi na dapat, pero si Lord talaga talaga naman pong matindi ang paniniwala at pagkapit sa akin na hindi because may calling ako. Brother Jun, hindi ako more on yun ang iniisip ko, but more of binibigyan ako ni Lord ng chance para i-redeem yung sarili ko. Kaya nga you have to die as a sinner and mabuhay ng bagong ikaw na mas nakikilala mo si Lord. Mahirap po talaga na hindi magkaroon ng kasalanan kasi tao po tayo. Pero kung maari nga, Brother Jun, ako, after nitong live stream natin, kung maari sana matulog na ako para mamaya pagising ko magtatrabaho na lang ako. Ilalaan ko na lang yung sarili ko na gawin yung task ko bilang empleyado at maging inspiration sa team ko. Para hindi ako magkaroon ng kasalanan, Brother Jun, after nito kasi Lord, thank you so much a blessing. Matutulog na ako mamaya, magtatrabaho na lang ako. So, iwas ako magkaroon ng kasalanan, but then at the end of the day, hindi po talaga natin makokontrol ang ano pong nakaplana sa atin kay Lord. Pero yung nasa isip natin, saka lalo nasa puso natin, mas more of spiritually na ayokong magkaroon ng kasalanan. Sana, Lord, igabayan mo ako na mas mapaglabanan na magkaroon ng kasalanan. Pero hanggat hindi po may iwasan, Brother Jun, yun nga po, takbo agad, mag-confess. Kasi hindi natin pwede laging ipunin ng kasalanan natin. Hanggang sa mapuno na yon, sobrang pain na yung kinakos natin kay God. Hindi tayo nasasaktan. Minsan talaga ang tao po talaga yung makapal talaga ang mukha, Brother Jun Tayo na nga ang sinner, ipon lang tayo ng ipon pero wala tayong kahihiyan kay Lord. Kasi ang daling gumawa ng kasalanan kasi convenience sa atin, very convenient sa atin yun bilang tao Pero kung iisipin mo yung pain na kinakos mo, hindi lang doon sa taong mahal mo, but syempre doon kay God, talaga namang sobrang nakakahiya. Manliliit ka talaga kay Lord. But dahil sa grasya ng Diyos, talaga naman po nandito pa rin tayo. Tuloy-tuloy na lumalaban at tuloy-tuloy na talagang niyayakap ni Lord. Pero sana, Lord, ang dasal ko lang talaga tuloy-tuloy. Sabi ko nga po kay Johnny nakaraan, Brother June, siguro, thank you Lord, ginising mo na ako ngayon pa lang, hindi yung bibigyan mo pa ako ng matinding karamdaman, nakaratay ako sa sakit, bago ko marirealize na totoo si Lord, na mahal ako ni Lord. Kaya Lord, thank you po talaga. Sobrang blessing talaga na napasama ako sa family na to, sa charismatic group na to, at talaga namang mas nakilala ko si Lord. Thank you po. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Brother June. Thank you palagi talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat Thank you, Ma. Diyos. Thank you, Ma. Salamat sa Diyos. Sister Shea. Yun nga po, Brother Jun. Walang tigil. Pinipigil ako umiyak pero talagang tulog siya ng tulog.
Ikaw, Jackie, nakakagulat ka. Talagang naiyak ako ni Jackie yung araw na to. Pero alam ko, di pwede niya alam kung gagawin ni Sister Jackie ito eh. Kilala ko ito eh. Alam ko, bubulag ka ito eh. Nangyari nga. Oh. Talaga, grabe. Kasi brother, Diyos, ayoko umiyak pero talagang araw-araw talaga kasama si Jackie sa pinagdadasal kong tao. Yeah, siyempre. Talagang, sabi ko Lord, iparamdam mo naman sa kanya yung kung gaano po kung gaano, sana maramdaman niya kung gaano namin siya kamahal. Ganun po yung dasal ko eh. Na, paano ko ba explain? Na iparamdam niyo, Lord, na huwag siyang bibigay. Kaya lahat po talaga ng paraan rather yung ginagawa ko. Pero hindi kasi ako yun eh. Hindi naman, kahit gustuhin ko, kung hindi naman pinagkaloob ni Lord, hindi niya biniyaya, hindi naman mangyayari yun. Pero, dahil ko lang po talagang sobrang makapangyarihan talaga yung prayers, Brother Jude. It is. Pinagdadasal niya si Jackie, tsaka si Jason, yung batang may cancer. Ayun po, sobra akong, Jack, nagulat ako sa'yo talaga. Sobra mo akong, alam mo lang, Jack, kung gaano mo pinasaya yung puso ko. Alam ni Lord yan. Dahil talagang, pinagdadasal kita araw. Tapos yun nga, Brother Jun, tuwan-tuwa po ako talaga, kasi, iba talaga yung, pinakita na naman sa akin ni Lord, yung laman ng puso ko na, sana ganito. Kasi marami tayong sana Brother Jun, di ba? Sana mangyari to. Ganun minsan ng tao yung para mas maniwala pa tayo, mas lalo pang lumalim tayo. Gusto natin ng resibo. Resibo. Di ba? At tawag kayo dyan, resibo eh. Katibayan. Di ba? Ganun ang tao eh. Pero hindi, kay Lord hindi ganun eh. Kahit walang resibo, maniwala ka lang, mahal kita. Yun na yun, that's it. Yung faith, naniniwala. Kaya lang ang tao, dun mo makikita yung pinagkaiba ng natin kay Lord talaga. Yung sobrang layo talaga na ang tao kailangan ng resibo, si Lord wala. Hindi mo kailangan ng yung unconditional love na sinasabi. Hindi mo kailangan ng kung ano yung binigay ko sa'yo, ganun din ibabalik mo sa akin. Kaya, yun nga po, sobra ako natutuwa. Tsaka, napakaganda nga katulad nga, sabi niya, Brother John, yung salmo natin, yung pagsisisi, di ba? Yeah. Na, sabi niyo nga kanina habang binabasa ko po, talagang yung pagsisisi talaga rin Brother John eh. Hindi pwede yung hingi tayo ng Lord, ganito, Lord. Pero hindi ka marunong magsisi kung ano yung mga ginawa nating kasalanan yan. Lalong-lalo na nga po, di ba, yung, alam naman po natin yan, yung nakasulat po sa simbahan, di ba? Yung mga 10 pinagbabawal na utos nga, di ba? Pero yun din yung 10 pinagbabawal na utos na gustong-gusto ng tao, di ba? Kaya, ano talaga, Brother John yung tayo, yung sinasabi nga nila na tao lang, kahit na ako, ayoko yung word na yun diba? Pero yun talaga tayo marupok talaga tayo, makakagawa ka ng kasalanan, pero tulad ng sinabi kanina ni Sister Kat, makapal talagang mukha ng tao, kahit gumawa ka ng kasalanan, wala convenient nga hindi, makakapagpatawad naman si Lord diba? Ganun papatawarin ako yan in the end. Si Lord ka nga diba? Parang ganun po. Kaya tayo po, ang sinasabakit ko po, ang haba ng introduction ko, bakit ko naiisip to? Kasi Brother Jun, na-realize ko talaga sa mundong ibabaw na to, may talaga mabuhay ng naayon lang lahat sa kagustuhan mo. Talagang dapat hihingi ka ng grasya talaga para makagawa ka ng tama. Lahat sa tao man yan, gagawin mo rin sa sarili mo. Talagang yung grasya lang talaga ang kailangan natin para masunod lahat kung ano yung nilalaman ng puso mo na mangyari. Kaya nga po, pinagpala tayo, Brother Jun, Yeah. Sister Kat, Jack,
sa mga tao pong nakikinig. Kasi, nakatagpo po tayo ng pamilya. Sa totoo lang po. Yung pamilya na meron tayong may akibat ka, may katuwang ka sa mga bigat na nararamdaman mo. Katulad kay Jackie, alam ko, naging... Tingnan mo, magandang minention mo yan, sister. Tamo ang timing ng Diyos, Sister Kat, di ba? Opo. Nung nagkaroon ng problema si Sister Jackie, ay mayroon na siyang relasyon na malapit sa Panginoon. Nagsiserve na siya di ba? Meron na siyang community, meron na siyang backup di ba? Na magdadasal para sa kanya, di ba? Habang nasa pagsubok, di ba? Alam naman ng Diyos yan, pinagdadasal natin siya, di ba? At kaya, ang galing ng timing ni Lord Kahit ikaw, Sister Kat, di ba? Na talagang nag-provide si Lord ng facility, di ba? Para ikaw ay makapanumbalik sa kanya, di ba? Yan ang si Lord Si Sister, ito na lang huwag na tayo lumayo ito nakapula, si Sister Cheryl. Di ba? Nung binigyan siya ng divorce paper ng asawa niya, yung nagdesisyon yung asawa niya na hihiwalayan si Sister Cheryl, kailan nangyari yun? Nung meron ng nag-uumpisa ng sino ako sa Japan. Di ba? Nag-uumpisa na. Kaya, isipin mo ang timing ng Diyos. Kasi, pag wala kang masasandalan, pag hindi mo kilala ang Diyos, devastated ka. Sabi mo, Lord, ba't nangyari ito? Di ba? Pero alam naman po natin, di ba, na sa Diyos ka't wala, dadating at dadating ang pagsubok. Kaya mabuti na dumating ang pagsubok, nasa Diyos ka. Sister Sher? Ayun nga po. Ako pala yung nakapula, no? Hindi ako. Ayun na. Nag-emote na ako, Brother John Naputol ako samba ko. yung yung tuwa-tuwa ka kay Sister Jackie na. Ayun. Tsaka, yun nga, yung sinasabi ko po sa inyo, yung alad tayo kasi nagkaroon tayo ng, di ba, ng community. Yung community, nagkaroon po tayo ng masasandalan. At saka po, sabi ko, alam niyo, Brother John, parang minsan nagkakaroon tuloy ako ng duda, tampo, gano'n. Paano ko ba explain? Kasi sabi ko, Brother John, kaya rin po ako naiiyak, sa totoo lang po. Sabi ko, ano ba yan? Kung kailan nadagdagan yung singer, parang naiiyak talaga ako. Jackie mo, wala ka ba? Parang gano'n. Question mark sa utak ko, Brother John. Kung kailan mapapaganda po yung community rito sa Japan. Kasi talagang hindi pwede yung ginawa ko na nga ang lahat. Hindi pwede Talaga, Brother John Pinakita talaga sa akin ng Diyos yung hindi ikaw yan. Ako pa rin ang kung hindi ko ipagkakaloob, hindi mangyayari. Ganun yung pinakita sa akin. Kaya, alam niyo naman, di ba, Brother John, sa mga nakikinig po, di ba nagkaroon po ng bagong singer? Apo. Tapos, naisip ko, bakit nagkaroon ng singer dahil si Jackie, kung mawawala ba? Parang gano'n yung nagiging question mark sa isip ko. Pero, sabi ko gano'n, kung kailan yung talagang matagal ko po kasi pinagdadasal din na sana madagdagan yung singer. Kasi alam ko si Jackie medyo nahihaing tao yan, na makapalang mukha. Na mas lalong lumalakas si Jackie kumanta kapag may kasama po siya. Parang ganyan yung personalidad niya lalo Kaya sabi ko sana madagdagan yung singer namin. Pero talagang God will provide talaga. Lahat talaga ng kailangan namin, pinadadala niya talaga. Talagang grabe talaga kumilo si Lord. Kasi kung tutusin, hindi ko naman itong makakaya kung ako lang Kung wala yung tulong ng lahat. Parang ganun po. Tapos yun nga yung sa haba po ng kwento. Marami akong kwento talaga, Brother John. Alam niyo po yan. Na napaka-small word po. Meron kaming, Brother John, siguro pwede na natin i-reveal, no? Meron po kaming bagong sponsor na pag pinagtakpi-tagpi, parang napaka-small word. Siya po yung kaibigan ni Brother Edmond? Edmond, yung anak po niya. Pamilya ni Brother Edmond. Brother John. Dati, best friend nung namatay na anak ni Brother Edmond itong babae. Opo.
sa madaling salita po, hindi ko pa po namimit yun, hindi ko siya kilala, as in, hindi pa po kami nagkikita. Pero parang sabi po niya, ng malalim na rin yung communication namin, na yung pangalan niya po, Annalisa, pero wala pa po siya sa live stream ng pangkalahatan, dito pa lang sa Japan. Tapos nag-ano po kami ng date. Tapos yun na nga, Brother John, nakasettle na po lahat yung date. March 22. After po natin ng prayer meeting, mag-meet ulit tayo kinabukasan. Kasi po, para maplano yung expansion. Opo. Nag-iisip po siya kung ano daw po yung makututulong niya sa community natin. Grabe, di ba? Hindi niyo po ba nakikita yung hindi po ako. Talagang tama yung sinabi ni Brother June. Pag pinagkaloob ni Lord yan, siya ang gagawa ng paraan. Kung sino man yan, lahat ipoprovide niya. Lahat kailangan natin, ipapadala niya. Opo, ultimo yung tao, nadagdagan yung singer namin. Diba? Tapos ganun po yung taong gustong tumulong. Akala ko naman yung isang pinadala niya, mawawala pa. Opo, parang ganun yung inaano ko. Talagang sabi ko, naiiyak talaga ako ngayon sa tuwa. Kasi hindi yun po talaga yung pinagdadasal ko na si Jackie na Lord, wag naman po, parang ipakita mo talaga na dapat ko bang ituloy to? Ano ba to? Para sa akin lang ba to? Ano ba to? Para kay Brother John lang ba tong ginagawa namin? Hindi, talagang Brother John, talagang ngayon ko po talaga nakita na si Lord talaga ang kumikilos sa community natin dito. Saka sabi ko nga sa inyo, nakakatawa man isipin or nahihibang ba ako? Talagang napanaginipan ko talaga, Brother June. Nagsasalita raw kayo sa maraming tao. Nandun tayo sa Nagoya. Kaya lang biglang nawala kayo Brother June Biglang ang pumalit yung mukha ni Ryan Yun po yung una kayo yung nagsasalita. Sabay, Sister Jackie. Sabay maya, ayan lang po biglang yung si Ryan yung pumalit. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin doon. Pero, yun nga, sa tingin ko po, Brother June, hindi para sa atin talaga yung ginawa nating, yung nagkaroon ng community rito sa Japan. Talagang, hindi galing sa atin. Hindi galing sa atin. Talagang pinagkaloob talaga para lumalim pa at lumalim yung paano pa yung pananampalataya namin at makakaakay pa tayo sa buhay na walang hanggan talaga. Thank you lang po. Yun lang po talaga masabi ko. Sobrang saya ko ngayong araw na to. Parang Jack, hindi mo yata ako patutulugin sa sobrang katigayahan ko. Inaantok na ako actually, pero nagising talaga yung diwa ko. Thank you po. Tsaka si Sister Cheryl, kita mo mukha niya ngayon, nagningning kanina, parang haggard ang mukha ni Sister Cheryl Gusto ko na patulugin Sister Jackie, sino yung kasama mo? Ayan po. Si Nana Chang. Nana Chang! Hello, Nana Chang. Love you. Ayun. Love you. Ayun po, Brother Jun, yung para sa akin, once and for all po, si Toboy Abunda, charing. Wala po kaming, yung mga sister po natin na, syempre, nag-iisip po ng kung ano, bakit ng Sister Jack na wala po kaming pag-aawayan. Unang-una, wala po kami rason para mag-away. Kasi po, pinagpuklot po kami ni Lord Diba? Wala po tayong rason para mag-away-away, ganyan. Pinagpuklot po kami ni Lord na magsama-sama po dahil sa tawag dito sa ating community na maglingkod kay Lord. Kaya wag po kayo mag-alala kasi talagang sobrang busy lang po talaga ako. Lalang po ako talaga akong time mag-reply. Sobrang busy po. Kahit si Brother Jun po, minsan pag nagte-text sa akin, pinupusuan ko na kasi wala po akong ano ba sasabihin ko, ganon. Kaya wag po kayo mag-alala kasi andito pa rin po ako, hindi po ako nawala. Mas lalo po akong nagkaroon ng faith kay Lord. Mas lalo pong tumindi yung faith ko kay Lord. As in, tsaka hindi ko po kayo iiwanan dahil ito po yung inadya po ni Lord sa akin na
tinago niya po ako dahil sa community na to. Kaya wag po kayo mag-alala. Dito pa rin po ako, Tito Boy. Dahil yun lang, pinapasaya ko lang po kayo dahil po kung malungkot po kayo sa aking pansamantalang kawala. Pero wag po kayo mag-alala dahil pag talaga po nagkaroon ako ng time, lalong-lalo po pag Miyerkules. Tsaka kahit naman po, minsan po, dito, tumitingin po talaga, may time po talaga ako. Minsan nga kasama ko pa po yung kapatid ni Ethel. Minsan nanonood puro po pala siya. Kasi nakita ko siya, sabi ko, anong pinapanood mo? Sabi niya, nanonood ako ng sino ako. Sabi niya gano'n. Ay, sabi ko talaga, sabi ko, buti naman, sabi ko, kasi samantala kasi wala ako. Sabi niya, oo nga, sabi niya gano'n. Diyan din nakabase Pansamantala nga. yung kapatid ni Sister Ethel, diyan din nakabase sa Japan. Opo. Iyayain mo sa iyayain mo sa March 21. Hindi, nagpunta na po siya sa atin. Okay. Opo, sino ba sa kanya, nag-invite sa kanya? May nag-invite sa kanya eh. Sino sa kapatid ni Ethel? Hindi ko yata kilala. Baka hindi ko alam kasi nag-invite sa kanya, may nag-invite po sa kanya. Baka si yung Sir ni Honey. Baka si Honey. Apo, yung baka po yung kaibigan ni Sir Honey, baka po yun po yung nag-invite sa kanya. Kasi nandyan po siya nung first time natin sa simbahan nung nakaraan. Andun po siya. Kaya nanonood po siya, nagulat ako nanonood siya. Ano ko pinapanood mo? Parang narinig ko yung boss niyo po. Sabi ko parang familiar sa akin. Tapos pagtingin ko, nanonood po siya. May picture pa nga po ko, nanonood kaming dalawa. Kaya sabi ko, yan, kaya mga sisters, brother and sisters. Padala mo sa akin para malaman ko itsura para maalala ko kung Apo. sino siya. Andito po sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala, nandito pa rin po ako. Pananatiliin ko po dahil ay ito po nadya sa akin ni Lord na magsama-sama po tayo sa ating community na mas lalo pa po natin mapaunlad yung faith natin kay Lord. Kaya wag po kayong mag-alala. Thank you po. Pati nga yung pare ng Pilipino sa Nagoya, naka-close na rin ni Sister Cheryl. Kasi sinundo niya sa train station para dalhin doon sa simbahan kasi nakalimutan sunduin ni Father Joey. Buti tinawagan Sister Cheryl. Kaya napalapit siya kay Sister Cheryl. Siyempre, pag napalapit siya kay Sister Cheryl, napalapit siya sa community natin, di ba? At in fact, meron din kaming lunch appointment yata, no? Sister Che, sabi mo? No? Maglalunch tayo ni Father Donnie, di ba? Kaya lahat ay nangyayari, no? Pabor para sa Diyos, para sa kanyang mission dito sa Japan, no? Kaya salamat sa pagkilos sa Diyos. Sister Kat? Brother June, ako yung naman. Sister Marilu ba yun, Jack? Marilu? Pati yata ni Ethel. Ako pala nag-invite. Sister Cheryl po ang nag-invite sa akin. Kapatid ba? Okay. Ni Ethel? Magkapatid sila ni Ethel? Ay, alam mo ngayon ko lang nalaman. Ganon? Si Sister Marilu Flores? Oo nga. Ngayon ko lang nalaman. Praise God, ano? Okay, praise God. Talaga? Talaga pala. Okay, pasensya na, Kat. It's okay po, it's okay, Sister Cher. Ako naman ay talaga naman natutuwa. Iba talaga yung, sabi nga ni Brother June kanina, ang haggard mo dahil talagang galing sa trabaho nagda-drive. Pero pag si Lord talaga, Brother June, ang gumawa talaga ng bagay na talaga magpapasaya sa atin, eh talaga namang ang ganda ng nagiging blooming at fresh tayo. Pero kung tayo gagawa ng kasalanan kay Lord talaga... Mukhang bumata, no? Sister Cheryl. Kanina parang ang tanda na eh. Kanina talaga hindi siya maganda. She's too overwhelmed dun sa kung paano niya sisimulan yung live stream. Pero talaga namang nakita niyo naman po talaga ang kabutihan ni Lord talaga. Ang daming bagay na nangyayari na kung ano po talagang gustong mangyari ni Lord para gawin natin sa Kanya to serve God. Pero talaga naman, sana ganun din po, brothers and sisters, even ako sinasabi ko, reminder ko lagi sa sarili ko. Tsaka tayo mo Sister Jackie, di ba? Tayo mo tsura ni Sister Jackie ngayon. Opo. Naka-side view pa, parang artista lang ang dating, oh. Iba talagang pag happy ka kay Lord. Comment na happy. Kaya thank you Lord po talaga palagi at ginagawa niyo kaming instrumento para maging inspirasyon sa iba. Kung ano pong pagsubok na binigay niya sa atin, yun po talaga ang magiging ang gagawin niyang instrument para ma-inspire natin yung mga kapwa po natin pinagdadaanan or pinagdaanan ko ano po yung napagdaanan natin before. Kaya yun lang po Lord, thank you palagi Brother June, thank you po at sa
community na to. Maraming salamat po. Isa rin sa lagi ko rin kayo pinapadalhan si Sister Marilo. Well, yeah, Sister Malik. Yeah, Ah. salamat sa Diyos. Sister Ngayon ko lang nalaman, magkapatid pala sila. Sister, nag-message siya. Andito ngayon, no? Ano, Sabi niya, nakikinig nga po siya. eto, yes, magkapatid kami ni Ethel, Sister She. Ngayon lang natin Ngayon ko lang nalaman. nalaman. Oo, ngayon ko lang nalaman. Ano pala yan dito. Yun. Yun. Sobrang, very, na-inspired ako ngayong araw na to. Parang lalo ko pang gusto talagang mag-serve kay Lord Dan. Alam niyo po yung puso ko. Di ba Pag nilulundag kayo, ini-invite natin Sister Malu mag-live stream, kaya lang nahirapan siya sa technical aspect. Sister opo, Jackie. hindi siya hindi siya marunong. Ini-invite namin siya kasi alam namin na medyo libre siya compared sa iba. Katulad din na Sister Beth Manabat na lagi nasa trabaho. Oo. Kaya lang medyo hirap lang siya sa technicalities. Go ahead, sis. Walang hanggang pasasalamat lang talaga, brother, din yung masasabi ko ngayon na alam talaga ni Lord yung kung hanggang kailan ka na, alam niyo yun, yung parang pag na-corner ka na in the end of alam niya paano kanya palalagayin. Ewan ko, brother, dyan, hindi naman ako tumama sa loto. Hindi naman ako. Yung nakita ko lang yung mukha ni Jackie, parang lahat ng pagod ko nawala. Totoo yan, Jack. Alam ng Diyos yan. Kung paano niya ako ngayon pinasaya ni Lord dahil yung nakita ko lang yung mukha mo. Tuwa talaga ako. Yun lang po, brother Jun. Ang dami nating blessing na nangyari sa buhay. Tsaka, wala na tayong oras dahil konti na lang ang oras. Baka mamaya ako na ang magiging head servant pag nagsalita pa. Dito na mahaba. Kaya, thank you na lang po. Yun lang masasabi ko. Salamat talaga. Sa sobrang daming blessing, brother Jun, hindi ko na po alam kung saan ko sisimulan at tatapusin. Ang dami talaga sa nangyayari sa buhay ko na hindi ko may paliwanag kung paano nangyari, bakit. Yung sa trabaho ko na lang, brother Jun, hindi trabaho ang lumalapit sa akin. Ngayon, hindi ako naghahanap. Hindi ko po maintindihan. Ako na yung umaayaw. Talaga lang, brother Jun, ako na pang umayaw sa trabaho. Pero yun nga, salamat talaga. Yun lang masasabi ko. Thank you, Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Sister Jackie. Ayun, ako nga po. Basta wag po kayo Nawawala ka, Jack. Nawawala si Sister Jackie. Nawala sis yung iyong boses. Mahina ko. Okay. Hindi naman siya Ayun. Okay. Yung mga brothers and sisters po natin nag-aalala sa akin, wag po kayo mag-alala, nandito lang po ako. Ayun, magpapatuloy pa rin po tayo mag-serve kay Lord. Saka, yun, Brother June, salamat po sa tawag dito, yung, yung pang-unawa. Ayun. Sa pang-unawa niyo po sa nangyari, yung nangyari sa akin, ganyan. Napaka-blessing po na dumating kayo sa akin. Kayo po yung mga isa sa mga family na nagtawag dito na ano ba tawag doon? Palapit, nag-akay. Ayun po. Yun po yun. Ayun, hirap pagpaliwanag. Nag-akay palapit kay Lord. Opo. Yun na po yun. Yan, maraming salamat po, Sister She. Yan, sila Sister Honey. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Pagpatuloy po natin yung gawain natin na mag-serve kay Lord. Huwag po kayo mag-alala, nandito lang po ako, ha? Yeah, thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Tayo po'y manalangin eh. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. O Panginoon, tunay nga po na kaibuti mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, di mo kami pinababayaan. Lord, thank you for being there always for a sin of a family. Lord, panghawa ka namin ang pag-ibig mo, Panginoon.
na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Kaya salamat Lord at minahal mo kami, binigyan mo kami pagkakataon na maranasan namin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Lord, thank you for my sisters and brothers sa Sinoco family. Salamat din sa mga mahal sa buhay ko, Panginoon. Sila pinaghuhugutan ko ng lakas at mga kaligayahan at kapayapaan dahil sa iyo, Panginoon, dahil sila ay galing sa iyo, dahil sila ay ikaw ang nagbigay, Panginoon. Lahat nitong biyaya ay galing sa iyo. Kaya Lord, hayaan mo, Panginoon, na maibalik namin ang kabutihan mo sa magitan ng pagsusumikap namin, Lord, na hindi na magkasala pa muli, Panginoon. At kung magkasala man kami, Lord, ay hingi kami ng kapatawaran sa magitan ng sakramento ng kumpisahan. Kaya Lord, bless your people, bless your Sinoco family, Lord. Lalo na, Lord, yung mga may problema sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, ang pagsubok ni Sister Jackie, patuloy namin nilalagay sa iyong mapaghimalang kamay, Panginoon. Ganon din po ang problema ni Sister Lovely Karen. Ganon din po si Sister Ali Santos. At Lord, kung ano man ang problema na nawala sa isip ko, Lord, alam ko naman walang naniningid sa iyo. Kaya wala kami mailihim sa iyo, Panginoon. Alam mo, maging ang bilang ng mga buhok namin. At Lord, yung mga kapatid din namin na nasa balik ng karamdaman, hindi ko na kailangan banggitin pa pangalan nila. Alam ko, Lord, pagkagalingin mo sila. Hindi dahil kami ay karapat-dapat sa kahilingan na to, dahil ito ay katibayan, Panginoon, patunay na kami ay mahal na mahal mo. At ang pag-ibig mo ay walang kondisyon. Yeah, thank you once again, Father God. All of this we ask in the mighty name of Jesus, who reigns with you in unity with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen and amen. Amen. Okay, sige, paalam na kayo. Mauna na po ako, Brother Yeah, Sister. Thank you so much po, Sister Jackie. Brother Jun, thank you so much. God bless Thank you everyone for po. joining. Thank you po. Yeah, okay. Thank you. God bless. At ganoon din po, Sister Jackie. Sister Jack, paalam ka na. Ayun, maraming salamat po sa isang oras na panonood, pakinig po sa amin. Hindi ko po alam kung magkikita po ulit tayo sa next week kasi kailangan ko pa rin po siyang ihatid sa ospital. Pero pag may time po talaga ako, sisikapin ko po talaga na makapag-live stream. Ayun, maraming salamat po, Brother Jun, kay Sister Kat at Sister She. Thank you po. At ganoon po, Sister Shea. Ingatan kayo, sis, ha? Yun nga, Brother Jun, maraming pong salamat. Grabe, pinasaya na naman ako ngayong araw na to. Kaya masarap, makakatulog ako yata ng mahimbing kahit 4 na oras lang. Ayun, Brother Jun, thank you po. Magpapaalam na rin po ako. Salamat. Basta sa mga tao po na nakikinig, kapit at maniwala lang tayo. Magaganap kung ano nilalaman ng puso mo ayon sa kagustuhan ni Lord. Amen po. Okay, sige. God bless. Ingatan kayo ni Lord. Thank you po. Sige. Bye. Andito na ako kay JJ. Bye-bye. Okay, bye-bye. Love you, Jack. Bye-bye. Thank you. God bless you guys. Okay, Sister Tina and Brother Sed Boy, good morning sa inyo. And of course, Sister May, banggatin ko na si Brother Rico, Sister Julie, and of course, Brother Anthony, Sister Tess, saka Brother Ariel Pingol, Brother Sed Boy, at saka siyempre Sister Jinky, Sister Agel, and of course, si Brother Jason. Let's continue to pray po, no? For our beloved Brother Jesse Cruz, Sister Amita Flores. Okay, nasa hospital pa sa Sister Amita? Well, anyway, let's include her also in our prayers, Sister Amita. And Brother Edwin Doraquel, Sister Jocelyn Raquel, Sister Bing Dadak, and of course si Brother Arman Dadak. Pati na natin si Althea, si Aifa, good morning, and of course si Ria. And we also have today with us Sister Mency Peña, Sister Mency. Ganon din po, Sister Aida Mendoza Johnson. Hello sis. Sister Maricel and Sister Tara. Sister Leticia Tariela Villaluz. Sino pa ba? Sister Hazel Lucena. Good morning sis. Sister Jo, by the way, Sister Hazel, March 21, 1 to 3 sa
Ugaki Church, Ugaki Catholic Church. Sister walang problema din ang parking doon. Sister Joe Alejandro, Brother Arnel, Sister Lani Castillon, Sister Annie Aquilisan Suelto, Sister Mary Nanette Cuarto, hello kay Brother Romy Suelto, na Brother Romy, good morning. Sister Rosa Yasi, kay Shigeru na rin, kaibigan, Shigeru, magandang umaga sa'yo. Marunong po mag-Tagalog yung asawa ni Sister Rose. Sister Cora Gamutin, Sister Margie Borromeo Santos, hello kay Sister Ka, no? At sa iba pang anak ni Sister Margie, Sister Manny, saka Sister Manny, saka Sister Maribanez, Sister Rose Picayo, Brother Elmer na rin, no? At sa buong pamilya, Brother Oliver, Sister Maricar, Sister Opel Oclarino Espanyol, Sister Sonia, hello Sister Sonia, Aya Rosalada, Brother Jonathan Villanueva, Sister Gay Reyes, Sister Media Kapuyan Bakula, Brother Johnny Brabs, and of course si Sister Jackie kanina kasama po natin, Sister Sally Egos, Sister Gloria, si Brother Amir Tupas, kasama din po natin Sister Honey B. Reyes. Hello sis, thank you for joining. Ingatan ka rin ni Lord, samahan ka niya. Sister Sen Beraner, Sister Talit, Sister Karen Easy. Congratulations Sister Karen sa iyong permanent resident status. No, ano po, may green card holder ka na. Pinost po niya sa Facebook niya. Congratulations. Ganun din, kasama din natin sa umagang ito, Sister Vera Flor de la Cruz, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Rojales Padayaw, Sister Fe and Brother Junfe Sido, Sister RCJ Peñolado Predo, Sister Marilyn Arellano, and of course Brother Esti, good morning sa inyong pamilya, Sister Net Putora, Sister Olive Saludes, at ganoon din si Brother Romy, Sister Connie Herrera, Sister Lucy Francisco, Sister Suli Anyo, Brother Julie Rombines, si Iman Royales, Iman, good morning. Sister Virgil Lo, let's continue to pray for John Lo, brothers and sisters, no? Sama niyo po sa daily prayers niyo. Sister Tess Ballestero, Sister Terry Bando, Sister Ellen Haro, Sister Marlene Bata, Sister Encay Tolentino, praise God. Sister Maria Fe Caballo, Sister Evelyn Cabrera, Sister Eden Brimbuela Conde, thank you for joining sis, and may God bless you. Mondays to Fridays po ito, no? Just in case mga first timers. Sister Julie Satparam, Sister Eunice Ramos Andoy Camado, Sister CJ Bilison, di ko alam kung sister or brother, CJ Bilison, Brother Ruel Adial Olores Sr., and the last but not the least, no? Brother Ding Kanyas, thank you for joining, Brother Ding. Okay, si Brother Ding Kanyas, kaibigan po ni Sister Amita Flores. Babae pala ito, si Ding Kanyas, I'm sorry. Kasi may kaklase ko sa seminaryo, Ding Ding Castillo. Babae pala, Sister Ding. Hello Sister Ding, thank you for joining, and may God bless you today and forever. Brothers and sisters, ito po inyong balingkod, Brother Joe Cabrera, nagpapasalamat din po sa inyo. At sa ngalan din po ng mga nakasama ko ngayon sa umagang ito, Sister Kat, si Sister Cheryl, and of course Sister Jackie, ay kami nagpapasalamat sa inyong lahat at nagpapaalala, meron pong Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya kung may pagsubok po, ay huwag tayong matakot, bagkos, manalangin lang tayo lagi, may pagsubok at wala, laging manalangin. Amen! God bless everyone and keep on loving the Lord. Have faith! Bye-bye!